lang din po ako. Diyan po ako sa tapat ng uno nagpa-flyering. Opo, doon po ako nagpa-flyering kasi yung mga POEA. Diyan sa POEA, iba maraming tao. So may marami nag-i-inquire diyan sa MRT. Nagpa-flyering po ako ng nakapalda. Diba? Parang abutin nila yung flyer. Style. Hindi, actually, tulad din po ni Hayes, maingay po ako mag-flyering. Okay? Hello, good morning, ma'am. Ikaw talaga yung hinahanap ko. Ganun po. Kasi sabi nga ni Hayes, di ba kailangan, meron kang sinasabi. Kailangan meron po silang parang word na matatandaan nila sa'yo. So parang itago po nila. Nung una, hindi po ako ganun. Mahihain po kasi ako. Lahat na lang mahihain. Hindi kasi, di ba dyan sa MRT, flyering ka, tapos babalik ka dito sa galeriya. Minsan nakakaiyak. Bakit? Yung flyer mo, pinaghirapan mong gupitin. Tinapon lang nila, pabalik mo dito, nakikita mo, di ba? Pero part yan eh. Sa totoo lang yung flyering, hindi siya ganun ka-effective, pero mas sa akin po, doon lumaki yung grupo ko. After 6 months, doon ko po nakilala si Jester. Okay? Nag-start po ako sa V-Mobile, pinresent ko yung lahat ng barkada ko, lahat ng kamag-anak ko. Wala pong sumali. Pero after po ng counting result, ayan, nag-inquire na po sila. Dumalapit na sila. Mahirap po sa mahirap. Sabi ko nga pag hindi ka nahihirapan kay V-Mobile, isa lang yan. Hindi mo siya ginagawa. Tama. Tama? Kasi kung nahihirapan ka ngayon, sino nahihirapan? Oo. Congratulations po. Ibig sabihin, ginagawa nyo siya. Dumating po ako sa point na walang kahirap-hirap sa akin si V-Mobile. Bakit? Comfort zone ako eh. Tama? Tuloy-tuloy lang. Kasi po, nung time na yon na comfort zone po talaga ako, isang araw, pagka-graduate ko po, isang araw pahinga. Sabi ko, sige, bukas na lang ulit. Sige, kakagraduate ko lang naman eh. Pahinga muna. 2 weeks, 1 week, hanggang 1 month, 2 months, hindi nila ako nararamdaman. Ang hirap po ibalik ng momentum eh. Tama. Ang hirap. Pero, ang ginawa ko lang po, nag-charge lang ako sa office. Lagi ako nandito, lagi ako makin na presentation. Tuloy-tuloy lang. Kasi pag inalis mo yung momentum, isipin mo lang lagi yung pangarap mo. Pag-gising ko po sa umaga, ito pa rin. Pag nag-quit ako, ganito pa rin naman kami. 'Di ba? Yung pamilya ko, nakikita ko, yung mga pangangailangan namin, nakikita ko. So, sabi ko, ito si V-Mobile, magagawa mo siya kasama mong pamilya mo. At walang nangangako sa labas na pwede kang kumita ng ganitong kalaki. Halaga, pagtatrabahuhan mo. Tama ba? Yung mga empleyado dyan, meron bang nangako ba sa inyo yung mga boss nyo na, sige, pagtrabahuhan mo to, paghirapan, pagpuyatan mo, bibigyan ka ng milyon, tataas ang pasweldo mo. Baka magtatatumbling ka pa dyan. Ano pang gawin mo, di yan tataasan yung sweldo mo. Tama? So dito sa V-Mobile, sabi ko, ayokong mag-apply ng trabaho. Siseryosohin ko na siya. Before kasi, parang hindi ko naman siya ganun siniseryoso kasi nga may pera ako. Pero nung unti-unti, binibenta ko na yung properties ko, unti-unti nararamdaman ko na yung hirap, unti-unti, parang bumabalik na naman ako sa dati kong buhay, yung dating walang-wala kami. Parang ayoko nang balikan yung ganong dating sitwasyon eh. 'Di ba? So sabi ko, yun yung panghuhugutan ko ng inspirasyon. Yun yung panghuhugutan ko ng motivation sa sarili ko. Kasi kailangan meron kang self-motivation talaga eh. Hindi ka umasa sa upline mo na lagi kang i-motivate, lagi kang ipapop up ng mga upline mo. May mga kanya-kanya rin po tayong problema. Pero isa lang, asahan mo yung sarili mo. Negosyo mo to. Hindi negosyo ng upline mo, hindi negosyo ng downline mo, hindi negosyo ng kung sino-sino man. Negosyo mo. Okay? So wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. Nandito lang yung team, nandito yung group para mag-support. Mag-support sa'yo, mag-support sa atin. Pero hindi sila ang magpapayaman sa inyo. Pag naghirap kayo dito sa V-Mobile, kasalanan nyo yan. Okay? Pero pag yumaman kayo sa V-Mobile, yan ang pinakamalaking kasalanan nyo. Okay? Yun lang po. Thank you. Yan. Yung papakilala ko po sa inyo, sa totoo lang, sobrang inspired ako sa kanya. Kasi na-meet ko, nakita ko siya sa 20th floor. Nagpe-present sa fire exit, kung saan-saan. Sabi ko, sino kaya ang upline nito? Napakaswerte naman. Kasi talagang sabi ko, di ba nandito siya nagpe-present? Hanggang doon naririnig yung presentation niya. One-on-one lang naman. Ganun po siya ka-power. And isa pa po, nagagawa niya yung business, full-time mom.
Anyway, good morning! Ayan. Hindi ako ready, may listahan ako. And like, ginagawa ko habang nakikinig ako. Anyway, bibilisan ko lang talaga. So sir, yung question, paano nakilala si V-Mobile? Paano ako nakapag-join? Yung history ng life ko, kasi kasunod ko yung sister ko. So parehas lang kami naging buhay, way back sa kabata. Siya na mag-e-explain nun. So magsa-start ako sa point ng life ko ng 2010. Yan, okay. 2010, sobrang tough yung naging decision ko kasi I resigned from work. So, sino po ang into sales na trabaho ngayon? Isa lang. Okay. Kung nasa sales po kayo, siguro 10 years po akong nasa sales. So, nag-hold po ako ng position na corporate accounts manager. So, sales manager, sa isang corporate world, sobrang malaki na yun na position. And that time po, I was about to give birth sa first baby ko kasi nga sabi ni Steph kanina, yun, full-time mommy. Bakit tough decision? Ang husband ko po is a nurse. Sino po ang nurse dito? Nurse. Yan. Professor niya pala yung asawa ko. Ayan, so siya tinang, yun, bakit nurse? Okay, that time, although clinical instructor siya, professor siya sa isang nursing school, but still, sobrang liit pa rin ang sweldo. Kumbaga, siguro, sa sweldo ng husband ko versus sa sinusweldo ko, I can say like times 3 higher. When I left the corporate world, nag-gross po ako ng mga, sabihin mo mga 50,000 pesos po. So sa isang empleyado at kumikita ka ng 50,000 kada buwan, kaya nyo po yun talikuran? Hindi, pwede na. Kasi ang 50,000 kada buwan na isang empleyado, malaki, lalo na sa Manila setting. Tama? Yes! Okay. So yun, bakit tough decision? Pwede ko kasing sabihin sa asawa ko na, oy, babe, ikaw na lang kay baby pag nanganak ako. Ako na lang mag-work. Bakit? Kasi kung siya naman mawawala at yung sweldo niya, hindi naman namin masyadong mararamdaman. Correct? Pero alam natin for a fact sa husband and wives kasi, lalo na sa mga husband. Sinong husband dito? Okay, ito ha, totoo to. More than the love na na-offer ng mga wife, mas gusto nyo respect. Correct? Okay. So sabi ko sa sarili ko, pag ginawa ko yun, siya yung mag-aalaga kay baby. So parang nawalan naman ako ng respeto sa kanya. So ang ginawa ko noon, very tough decision, nag-resign po ako. Wow. Not knowing kung anong pwedeng mangyari. Kasi isa lang ang goal ko. Kung si Steph medyo maaga nag-asawa, ako late na po. Kinasal ako at the age of 30, magta-31 na. So, oo, hindi na saan. So, I gave birth sa first baby ko, 31 na ako that time. So, sobrang excited talaga ako. And ako kasi naniniwala ako na kahit hindi edukado ang isang nanay, like nanay ko naman, hindi wala namang course or any degree, no? Pero naniniwala ako kasi kahit hindi nakapag-aral ng isang ina, basta siya'y nag-aalaga, mas okay ang bata. Totoo po ba yun? Yes! So, sabi ko sa sarili ko, sige, risk ko na. Wala akong nakikita. Basta sabi ko that time, gusto ko lang alagaan siya. And then yun na, nag-resign po ako. That time, like kay Steph, may malaki akong ipon. Sabihin natin almost 300,000, kaya malakas loob ko. Sabi ko, tatry ko lang mag-alaga ng bata. Kung nasa sales ka before, like preparation ng proposal, nagpe-present ka sa mga VP ng company, nasa labas yung work mo, nagpe-present ka ng kung sino-sino. On a snap of a finger, nung nanganak ako, iba yung naging mundo ko. Hugas ka ng puwet ng bata, palit ka ng diaper. Dumating ako sa point na, ito na ba yun? Ito na ba yung pinagpalit ko? Pero as you go along na inaalagaan mo siya, dun mo na matitreasure. Kasi sabi ko, bigyan ko lang ng limit yung self ko like 1 year. And then balik na ako sa corporate world. Pero nung nag 1 year siya, in-evaluate ko yung self ko. Kaya ko na ba kaya to ipaalaga sa iba? Kasi it's either ako o magyayaya ko. Yun naman ang setup sa Manila eh. Sa Philippines, di ba? Uso dito yaya eh. Sa ibang bansa naman, wala. So, ito na. Yung almost 300,000 ko na ipon, to be honest, year 2011, nung nag 1-year-old si baby, alam niyo mo magkano na lang natira? 12,000 na lang po. Bakit? Katulad kay Steph, mas malaki yung expenses versus sa pasok ng money. So definitely, nagalaw yon. So, ino na, kinausap ko na may husband ko, sabi ko, babe, paano kaya to 12,000 na lang? Kasi asawa ko, ano yun, opposite kami, very, very cool lang. Sobrang cool.
Ako yung panikera. So sabi niya sa akin, pray pa tayo, kaya yan. Kasi sabi ko, isa na lang yung prayer ko, kahit bigyan na lang ako ng opportunity sa bahay, nakikita ako habang inaalagaan ko si baby. So sabi ko nga, kahit hindi na 50 mil kada buwan yung ibalik sa akin, kahit na 2,000 na lang kada buwan, pangpalit lang ng diaper. Malaking bagay na yon, sabi ko. So hindi ko na ini-aim yung 50 mil kada buwan. And then yun po, July of 2011, somebody texted me. A friend of mine po from high school. Ang sabi niya daw, gusto mo ng business sa bahay? Di ba I prayed? And then somebody texted. So sabi ko, naniniwala ako sa answered prayer. Sabi ko, kung hindi ko to itatry, hindi ko malalaman na ito na yung sagot sa dinadasal ko. Okay, so sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, loading. Pumunta siya sa bahay. Siguro 1 week old pa lang siya sa V-Mobile. Hindi niya ma-explain. Hindi rin siya nag-bomb. Ako pa nag-iyak mag-bomb. Tara, punta tayo sa office. Attend tayo ng bomb. So that time, ready na ako sa 3988 pa before. Pero yun nga, since yung speaker nagsabi ko, mas mabilis ang earning mo, mag-multiple accounts ko, yun yung try pa. Magkano na ng pera ko that time? 12,000. Okay. Yun po, yun na naman, tinest ko na naman yung self ko, yung faith ko. Sabi ko, go, pay in 11,964. Pag-uwi ko, yun na, naiyak talaga ako. 36 pesos na lang po ang laman ng ATM ko. Kung kayo, 36 pesos, anong mararamdaman nyo? Lalo na sa mga mami. Takot. Okay, so that time, sinasabi ko to lagi sa walang natira sa akin. 36 pesos lang, tsaka faith ko na, Lord, bahala na kayo. Pinakilala mo to sa akin, walang aksidente sa mundo to, kailangan ko malaman. Ang sabi ko, mabawi ko lang 11,964 for 1 month, masayang-masaya na ako. Kasi di ba ang Pinoy, para masabi, oh, okay na yung yung business ko, nabawi ko na yung kapital ko. Tama. Diba? Hindi ko talaga, iniisip ko, ano ba yun, yaman-yaman. Kasi wala akong iniisip na yaman. Ang sabi ko lang, gusto ko lang talaga siya maalagaan. Yun na. So, the rest is history na. So, ano yung pwede kong ma-share sa inyo? A lot of people are aiming o kaya are praying for time and financial freedom. But not all people are working on it. Yes. Okay, so talaga nakakaawa sila. Kung ako nga 36 pesos, go lang, kapit lang. Kasi ibig sabihin nun, sinasabi na asa ako, pag ninenervyos ka, mahiya ka naman. Ibig sabihin, nawawalan ka na ng pananampalataya. Tama. Diba? So, ano ba? Bakit ako nag-go on? Paano ko siya nagawa? Sinabi ni Steph, full-time mom, wala po talaga akong yaya, doon may helper, pero ako pa rin kasi sa bata. May ugali po kasi ako, sabi nga sa akin, kahit sila, hyper. Hindi talaga, ako yung tipong taong hindi ako nakukontentong nakaupo lang. Grabe, kahit ano sasabihin ko talaga sa'yo. Like, ang routine ko kasi, pag tulog ni baby, go na, online na. Ano na yun, V-Mobile hataw, business mode on. Kasi tapos na si baby eh. Unahin ko muna siya pag tulog sa morning, then go. Walang hintuan yun. Like, darating yung asawa ko sa lunch, nandun pa rin ako. Siya na nga nagbibigay ng food sa upuan ko kasi hindi na ako tumatayo. Bakit? Sinasamantala ko yung every minute na tulog si baby. Yes. Bakit? Pag gising siya, wala na. Hintayin ko na naman paggabi na matulog siya at full time na naman ako nag-V-Mobile. Ang key lang talaga, wag hihinto. Wag yung nakakapagod sa una. Yung parang ano ba yan? Time free. May nagsabi pa nga sa akin, may time freedom ko, pero napupuyat ka pa rin. Parang, at least nagagawa ko siya habang nakatingin ako sa anak ko. Yun yung time freedom na nilalaban ko dito. Wag kayong titigil. Wag na kayo manood ng TV. Wag na kayo. Sa totoo, wala na akong kilalang artista sa mga bago. Wala. Magto 2 years na akong hindi nanonood lang ako pag Disney Channel, yung anak ko pinapakain ko. Yun na lang. Wala na akong alam sa mga ano. Okay, tapos isa pang key, treat ang V-Mobile, i-treat nyo as business, hindi kayo customer. Tama. Anong difference nun? Tama. Okay, pag trinit mong business ang V-Mobile, ikaw ba magalit ka sa V-Mobile? And, di ba pag negosyo, kahit no matter bulok yan or may kapalpakan, i-defend mo siya kahit kaninong tao? Yes. Eh kung customer ka, reklamo ka lang ng reklamo. Tama. Yun ang key. Okay? Treat mo negosyo. Kasi ang negosyo, hindi mo iaalaw na maano ka, lubog ka sa utang o kaya Tama, hindi tama. mo mabaho puhunan mo. Tama. Pero kung customer ka, ang thinking mo customer, wala. Puro reklamo. Nireklamo mo sarili mo. Tama. Okay? Isa pa. Yun. Hinataw ko talaga siya ng hinataw. Hanggang ngayon, hataw pa rin. Basta pag may pagkakataon, go. Bakit? Ayoko i-promote ang cheque ng ibang tao. Gusto ko cheque ko. Correct. Okay, bakit? Kasi, siyempre nag-uumpisa tayo, wala man tayong cheque. So, okay lang yun, promote mo yung sa apply mo, sa mentor mo. Pero
rinol ko, hindi ko yun makukuha kung hindi ko siya hahatawin. Tama. Ayaw na ayaw ko yung sasabihin ako, ano na ba yung earnings mo? Wala akong mapakita ng cheque. Nagigil talaga ako magkaka-cheque noon that time. So, yung gigil mo, gawin mong positive. Okay, yung hindi ko kasi ma-explain, hindi ko alam kung personality ko, wala talagang hinto. Yung asawa ko, pag tinitingnan ako, minsan nagsasalita pa ako sa gabi, natutulog na siya. So, wala talaga daw akong wala akong pagod. Hindi ko alam. Sabi ni Abby kasi vegetarian daw ako, ewan ko. Ewan ko, yun, hindi talaga, hindi ko alam kung bakit. Pero siguro may related yun sa history ng pinanggalingan namin pamilya. Mamaya nyo na yung malalaman. Okay? Tapos ito, kaya ko siya nagagawa is, iniisip ko lagi na pag hindi ko to ginawa, ang last option ko bumalik sa work. Gets? Yes. Kasi pag hindi ko siya ginawa, wala na ako earnings, di ba? Ang tendency, babalik ako sa work, ayoko yun eh. Ayoko gawin yun. May ugali kasi ako, pag pinasok ko to, paninindigan ko. Ayoko na yung mga sinabi ng office mate ko na wala akong mararating sa networking. Dito ka na lang, manager ka pa. Hindi nila alam. Yung pagiging manager na title, hindi importante. Okay? Tama. Kung ikaw naman ang nag-aalaga, sa totoo lang na-realize ko, more than the manager na title, mas okay pala ang title na mentor. Yes! Ayun, pwede ka dito maging artista eh. Okay, ano pa ba? Ayun, isa mga lumalaki na yung grupo, wag na wag yung hahayaan kanya-kanya yung leaders mo, mag-give talaga kayo ng time mag-bonding. Like kahit simple dinner, kahit kanya-kanya munang bayad, maintindihan nila yon kasi bakit? Oo, kasi pag nagsa-start, wala ka pang money pang libre. Totoo yun, maghanap ka lang ng restaurant na mura, na affordable sa kanila. Yun lang ang key dyan. And then kahit mag-picnic lang kayo dyan. Bakit? Kasi alam mo, sa negosyo, you have to build relationships with your team leaders o members. Correct. Kasi dadating yung panahon, hindi na mag-hold yung income nila, yung relationship nyo. Okay, and then, yun, makinig kayo sa mentor. Ang mentor ko, ang bata sa akin. Ilan ang tanda ko sa'yo? 8 years? 10 years. Hindi nga, 20 ano ka? Parang 7, 8, o 26, less 33. Ganun. 30. Diba? Sa totoo lang, nung nagsa-start ako, mortal enemy kami. Promise. Siya yung tipong, ayoko yung, kasi hindi pa ako nagtitraining, hindi pa nanunuot. So may tigas kasi ako ng ulo ever since. Diba? So parang sabi ko, basta may nagkaka-enkwentro kami. Pero in the end, maling attitude yon. Okay, so ang sinasabi ko dito, kunyari professional ka. Ang upline mo, undergraduate, bata sa'yo, walang natapos. Makinig ka, huwag ka masyadong mataas ang ihi. Okay? Siya, ang bata-bata sa akin kung in terms of experience sa buhay, baka mas, di ba? Pero hindi ko yung tiningnan ng ganun. Okay, yun yung factor kaya rin ako nag-excel. Okay, and then, yun. Sa mga nagsasabing, nakausap nyo na lahat, yung mga kakilala nyo, wala pa rin. Hindi totoo yun. Anong mas maraming ratio sa life nyo? Yung kilala nyo o hindi nyo kilala? Hindi ka O kilala. ba't kayo magsento sa kilala nyo? Tama. Okay, yun lang yun. Tapos, yun, isa pang nag-hold talaga, syempre, yung buhay nga namin magkakapatid, mamaya nyo malaman, isang hold talaga, ayoko na maranasan ng anak ko yung pinanggalingan naming buhay. Ayaw na. Kumbaga, kung meron kang ayaw balikan sa chapter ng life mo, yun na yun, ayoko yun maranasan niya. And then yun, lastly, di ba ang bilis ko? Bilis ko magsalita eh. Okay, lastly, okay. May mga maling thoughts tayo as V-Mobile members. Sometimes we rely on our own strength. Like, magaling ka mag-present, magaling ka mag-bomb, magaling ka mag-flyering. Pero in the end, ang key lang talaga, kahit anong galing mo, kung hindi ka nagsisik ng guidance, from the moment you start yung work sa V-Mobile and then you the end, it will never happen na you will succeed. Correct. Why? Kasi masyado kang bilib sa sarili mo, pero hindi mo alam yung ginagawa mo is kahit wag ka matulog, V-Mobile ka, hindi mangyayari yun. Yung talagang tirik na yung V-Mobile ataw ako, hahatayin ko to. Pero ang key lang talaga, if you will, bago ka mag-start, mag-seek ka muna, bahala ka kung anong ritual ang gusto mong gawin, no? Pero you should seek guidance first because pag mag-rely ka sa own strength mo, it will never happen. Kasi basta gawin mo, hatawin, and then pagkatiwala mo na sa kanya, yun. Thank you! Okay.